dito sa second day ay pinag-usapan yung merits of the case of the former president. At dito ay tinitingnan ko ano ang naging basehan kung bakit siya nandiyan dyan sa The Hague. No, ano ba ang mga ebidensyang magpapatunay na siya ay may kasalanan talaga dito sa mga reklamong isinampa laban sa kanya tungkol sa war on drugs. Ayan. At ilan dito, partner, yung sabi mo nga, argumento ng prosecution at legal representatives ng drug war victims, no? Sa merito ng kaso. Sa yun. Oo. So, dito ay dito sa hearing na to, napakalaking panahon ng ginugol tungkol doon sa paglilink, no? Nung yung transition from Davao Death Squad going to the national level na war on drugs ni Rodrigo Duterte. So tinitingnan yung kung merong common plan dito, no, yung systematic plan of neutralizing all these suspected drug lords, drug users, drug pushers, no, and other criminals, kung pareho ba ang naging sistema ng pagpatay sa mga drug pushers, drug addicts. Sa ano? Oo, so tinitingnan nila yung mga ebidensyang pinipresenta kung parehas ba ang ginawang sistema ng pagpatay sa mga Pilipino na involved sa drugs. Oo. At dito rin, partner, tinalakay ng prosecution yung Project Tokhang, partner. Oo, yung Project Tokhang. So this is level. more of the evidence. The second day is more on the merits of the case. Ibig sabihin, ano ang basihan ng reklamo at bakit nandiyan si Duterte. So dito ay sabi ko nga kanina ay halos maubos ang oras doon sa pag-link, pag-uugnay ng mga sistema ng pagpatay nung panahon na siya pa ay alkalde ng Davao City hanggang siya ay maging presidente. At dito binanggit na din yung mga pangalan ng mga senador na katulad ni Bato de la Rosa, yung pangalan ni Bongo, at dito ay tinagurian ng the enforcer, si Bato de la Rosa. At si Bongo naman ay the coordinator. Parang pelikula, partner, starring. Ng datingan. Ayun. So, dito kasi, importante ito. This is the most critical part of the confirmation of charges. Kasi it will determine whether or not to proceed with the full-blown trial of the case. Kasi nakasalalay doon sa mga ebidensyang ipipresenta ng prosecution laban kay Duterte. Kung medyo walang substantial grounds or walang substantial evidence, the case will definitely not proceed, no, with the full-blown trial. So dapat ang prosecution talaga dito ay dapat makapagpakita na talagang may substantial grounds, no, to proceed with the full-blown trial. At isa rin dyan, partner, na iprenisenta ang kaso ng pagpatay. Alam natin to, doon sa 17 anyos na estudyante na si Kian de los Santos noong kasagsagan ng drug war. Prenisenta din yan, partner. Pati yung dokumento, pinakita rin tungkol sa double barrel ng drug campaign plan ng PNP. And during the time, si Senator Bato, no, ang PNP chief noon, partner. Ayun, so tinitingnan kasi from PNP chief, from chief of police ng Davao papuntang PNP chief, no? Yung plano nila do sa Davao, paano nila kineri out yung plan nila na patayan hanggang sa national level, pareho ba? So, yun ang tinitingnan dito ngayon ng ng prosecution. Ayun. So nilatag nila yung mga argumento, partner. Natagan ng argumento to. So medyo matagal-tagal to. Maya-maya baka magpatuloy ito. Kaninang alas 5 nag-start ang presentation of the evidence kanina at saka yung mga pangalan ng mga sangkot dito sa malawakang patayan, no? At dito nga sinasabi ng defense lawyer na itong mga binabanggit ni Duterte na magpapatay ng mga drug suspects, mga drug lords ay mere
rhetorics lang to, no, kay Duterte. Ibig sabihin, these are just mere empty words na talagang the main purpose is only to scare the criminals, no, para yung mga criminal na yan ay mawala na. But there was actually no intention on the part of the president to kill and kill and kill. Rhetoric daw, sabi ni Kaufman. Tsaka, kanina during the interview of, I think sa kaninang umaga, no, may napag-usapan dun partner na sinabi na ilan ba yung napatay sa ilan yung napatay sa death squad. So may sinabing bilang, mismong ang nagtama pa, hindi, mali ang bilang nyo, mas tumaas pa nung sinabi ni umaabot sa dating 30,000 Pangulong. Oo. Sa 12,000 to 30,000 victims ang involved Kasi dito. nagsisimula mismo sa kanyang bibig, partner eh. So Oo, ano to kung sa amin, tawag namin dito admission against interest, kasi even during the hearing in Congress, no, sinasabi ni Duterte na tinuro pa nga niya si Bato de la Rosa na si Bato, member yan ng death squad, diba? Davao. Oo. No, tapos may mga admission din siya during the investigation. And even yung mga statement niya in public ay marami siyang binanggit na talagang may ang daming mabibigat na ebidensya na ipinapakita dito sa second day of the hearing, which is the most critical part of the confirmation of charges. Yun. Kasi bukas wala partner di ba? Oo, wala bukas Pahinga at muna. pahinga muna anak. Yun ang kanilang so bakasyon sila kasi holiday nga daw dito. Attorney bueno, law and beyond. Learn the law, know your rights.